Alright guys, so ang topic naman natin ngayon is about sa conditional rendering. So, kung makikita nyo, meron ako ditong ginawang row na HTML element. So, in-structure ko lang siya as list. 'Di ba? Ito yung UL, ito yung unordered list natin, ito yung pinaka-items natin, yung list. So, pag ni-render natin yan, makikita natin dito sa may browser natin yung Pikachu, Gengar, and Bellsprout. So, ito yung mga Pokemons, 'di ba? Yan. So, ang problema, paano natin siya gagawan ng condition? So, una gawin muna natin, ilagay muna natin siya sa may isang component. So, let's say gawa tayo dito ng new component. Let's say constant Pokemon equals yan. So, meron tayong component dito. Return lang natin yung ating div or yung li na lang. So, li. So, meron tayo dito syempre ipapasa na props diyan yung ating name. Let's say name lang, name. Yan. So, dito naman lagay natin yung name. Yan. So, ito is tawag dito. Itong Pokemon na to, ito yung component natin. Remember, 'di ba, nagre-return tayo. So, function tapos return natin yung ating JSX syntax. Yan. So, meron tayong name. Ngayon, pag i-render natin yan dito, let's say meron tayo dito, 'di ba? May tatlo tayong Pokemon. So, lagay lang natin dito yung Pokemon. Yan, tapos yung ating empty tag. So, lagay natin dito yung name. Yan, nakikita nyo nag-highlight. So, let's say Pikachu. So, again, string. Copy lang natin. Yan, Pikachu, Gengar, at saka si Bellsprout. Yan, so, save lang natin. Tingnan natin kung ano magiging output. So, as you can see, same pa rin, di ba? So, paano naman natin i-apply yung ating conditional? So, ganito yung pinakaunang-unang logic natin. So, gumagamit tayo dito, di ba, na conditional lang. If else, yan. Ayan yung mga conditional natin. So, dito lagay lang naman natin na, let's say, display. Yan, display. So, meron tayong display variable dyan. So, ang gagawin natin, lalagay lang naman natin dito na sa condition natin, if yung display is true, let's say display is true, so itong question mark is represent or symbol as if. So, remember, question mark is if yan, if. And then, yung ating false is itong colon. So, ayan. So, ibig sabihin, wala tayong i-render. So, null or undefined. Pwede yan. So, save lang natin. Ngayon, ang condition natin is if display is true, magre-render yung Pokemon natin. Ngayon, kung hindi, null. So, ibaga, wala tayong i-render. So, dito maglagay tayo ng another value sa prop. So, let's say, i-render natin si Pikachu, true natin yan. So, ngayon, si Gengar, false natin. At si Bellsprout naman, true natin. Tignan natin kung ano magiging output. So, save natin and then, punta tayo sa browser. Yan, makikita nyo si Pikachu at Bellsprout na lang yung nagre-render. Bakit, Kuya Dev Ichan? So, kasi si Pikachu ay naka-true. So, it means, if display is true, or sabi natin, if display may value, i-render natin to si name as item. Otherwise, null. Diba? So, ganun din sa may Gengar, o yung pangalawang item natin na Pokemon. So, hindi siya magdi-display kasi false ang nilagay natin value. So, sabihin natin na kung si Gengar ay ang display niya is false, ay true, render ulit natin. Ngayon, kung false naman siya or ayan, false, hindi natin siya i-render. So, ganun din sa pangatlong item natin na Pokemon. So, 'di ba? Ganun yung pinaka-simple logic natin dito sa
React na conditional statement. So, ito yung ternary operator. So, ang tawag dito is ternary operator. O, conditional rendering na lang. So, using ternary operator. So, pwede naman natin directly gamitin ko. So, again, balik tayo sa basic. Paano gumagana? So, ganito yung basic natin sa mga programming language, di ba? So, let's say mag-render tayo ng isang component doon sa mga programming language natin. So, i-check natin if display equals to true. Or sabihin natin if display na lang. Yan, shorthand. Ngayon, i-return natin si li with name, di ba? Yan. Ngayon, na-return na natin. So, else naman, return null. So, eto, hindi na natin to kailangan. So, comment muna natin, then save natin. So, ang mangyayaring output is same pa rin naman. Walang mangyayari. So, kahit refresh natin yan, same. So, ang ginamit natin is ternary para maging shorthand yung ating rendering o yung conditional rendering, 'di ba? Napadali ang buhay natin na naman sa ES6 o yung ECMAScript natin 'yan. So, ayun yung pala, yung para may idea kayo, si ECMAScript yung pinaka gumagamit nito. So, dun siya nanggaling yung mga gantong syntaxes. Yan. So, ganun lang yung mag-conditional rendering dito sa React.